Shoutout po kay Senator Robin Padilla. Sir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, para sa inyo po ito. At kung meron man mga staff ni Senator Robin Padilla na nakakapanood, pakipasa po ito sa kanya para mapanood niya. Kagabi po, napanood ko po yung inyong presentation doon sa deliberation ng budget ng PCO. At nakita ko po yung isang content na inilabas ninyo po. Ang original author po nung content na yon ay si Alfred Mark Guzman, aka Pinoy Canada. Siya po ang gumawa nun at yung content na yon was for me. He was trying to insult me and degrade me para walang may manood sa akin at mag-follow sa akin. It was a personal issue para sa kanya. Tatlong content po yan na inilabas niya na puro mga voice recording, kunyari, all to degrade me. Yung isa po ay ginamit ko doon sa kaso na i-file ko, which is now in court. At dahil at large pa ho siya, hindi pa po nagsisimula yung hearing. Yun po yung isang telephone conversation allegedly ng isang babae at ako. Yung babae po nun ay kaboses ng babae na kausap noong plenenyo kagabi na sinasabi niyo na si Claire Castro. Ngayon, ginamit ko po yun, nakatag na po yun, naka-preserve na po yun sa PNP, naipresent na po yun sa korte at andoon po yung kanyang TikTok ID number na preserve na po ng PNP Cybercrime Unit. Now, ang gusto sanang i-file noon ay wiretapping, pero na-determine ng mga pulis at sinabi nila kay fiscal na fiscal, hindi po yan wiretapping dahil gawa-gawa lang yan. Hindi yan, walang signature yan na telephone conversation siya. In short, fake, gawa-gawa lang, and of course, degrading para sa ibang tao. Now, sir, ngayon naggawa siya ng content. Lately, gumawa siya ng content at nire-reverse psychology kayo. Sinasabi niya na ituloy nyo para makita ninyo na yung mga tao na involved doon ay mga kakampi ninyo. Sir, ako na po nagsasabi sa inyo, wala pong involved doon na kakampi natin. Ni isa, wala. Lahat po yun kanya. Lahat po ng boses na yun kanya. He has the technology, he has the know-how, he has the equipment to do it. At kahit bisitahin mo yung kanyang mga content, ang dami niyang mga AI na mga content na very degrading. Meron po dyan naghahalikan si Senator Bongo at si President Duterte. Meron pang isa na boses ni Pulong, in-AI niya. Boses ni Pangulong Duterte, in-AI niya. Marami po siyang ginagawang ganon. Yun po yung kanyang ginagawa, and this is very dangerous. That is why I am urging you, sir, dalhin nyo po yan sa NBI, ipa-forensic exam nyo po siya. Ipatingnan nyo po siya sa voice print kung kaninong boses ngayon at ipadetermine nyo yung authenticity. And if it will be determined na yan ay fake, file the necessary charges against that person, sir. Because yung mga ganyang klaseng tao, sir, should be in the psychiatric ward. Hindi po sila dapat nasa mainstream. Hindi sila po dapat nakahawak ng any social media account. Why? Very sick po yung kanyang mga contents. Hindi po, kung ordinaryo ka lang na tao, talagang matritrigger ka. Nung una, I was looking at it as, you know, something that makes me angry. Pero sir, na-immune na rin ako eh. Na-immune na rin ako at ngayon tinatawanan ko na lang every time na naglalabas siya. That is why hindi niya ako kinakaya. It was because I was able to adapt sa kanyang style. At nang binaliktad ko at ginawa ko yung kanyang style, sir, nag-file po siya ng kaso sa akin, promise. Nag-file po siya ng kaso dahil ginaya ko yung kanyang style at nag-file siya ng kaso.
Alam niyo po sir kung bakit siya nag-file ng kaso? Dahil tinawag ko siyang bayot. Yun lang po. Pero na-dismiss na po yun, yung kaso na yun. Nag-motion for reconsideration, na-dismiss. Filailan nila uli ako ng kaso, na-dismiss uli. Hindi ko alam kung magpa-file sila ng motion for reconsideration. Then I filed the case. And nag-prosper po yun. Sir, gusto ko po na matulungan nyo yung mga tao na nabubuli dito sa social media. Discourse, of course, will be allowed. Arguments will be allowed. But insults should not be allowed. I am guilty of that too, sir. It's because that is the dose of his own medicine. Sir, pag ginawa mo yung ginagawa niya, nagagalit siya, napipikon siya, namumula siya, mahawak siya ng tenga niya. Alam ko, sir, because I studied every movement that he has and the manner of which he responds. Sorry, sir, natawa ako ha. It's because ngayon ko lang ito nilalabas. Bakit hindi ako nasasaktan sa mga ginagawa? Tinatanong nga ako ng mga kasama, ba't pinanonood mo yan? Kinganay ko yung inaano binabanatan It's because, sir, I was able to adapt. Nakita ko na wala talaga sa realidad yung kanyang sinasabi. He is just saying it because he wants you to be angry. Why would I punish myself? Sabi nga ni Buddha, for the fault of another person. I will not do that. Kaya I was able to adjust. Ngayon, ibinalik ko sa kanya, naramdaman ko yung galit niya. And up to now, wala siyang content, sir, na hindi degrading kahit kanino, especially sa akin. Gumawa na yan, sir, ng picture na may kilikili na sinasabi niyang ako, pero ayaw niya ipakita ng mukha. Kumuha na yan, sir, ng picture ng singit na napakaitim tas nilagay yung aking mukha. Pero okay lang sa akin. Nasanay na ako. Pero, sir, ito yun. What about others? Kaya ba nila? We have to protect the people of the Philippines of a person like Alfred Mark Guzman, aka Pinoy Canada. A sick mind, a psychopath, and a person with no morals. Hindi po pwede yun. And if we allow him to escape this one, he will continue to create misleading, fake, and very degrading contents using AI and the available technologies of this time. So, sir, alam ko yung intention mo sa paggawa ng batas at yung pagtanong mo sa PCO. I hope I was able to get my message across sa inyo. I can protect myself. I am ready for him, whatever he brings on the table. Why? Because I already was able to study him. He is a sociopath. He is a person who is sick, and that's why every content that he has, I accept it as it is. Pinanonood ko talaga, sir, diba? But I am not into being a psychopath also, because I just responded with what I know could anger him, and I am always successful. Sir, let us protect the other people. Yung hindi katulad natin. Ikaw, sir, artista ka sanay ka, sir, na may mga natatanggap na mga negative na mga bagay at natatanggap mo yun. Paano, sir, yung mga kababayan natin na mahina-hina? Let us make social media a safer place. Let us protect it from persons like Bayot ng Canada. Maraming salamat po, sir, at sana nasa mabuti kayong kalagayan nang madatnan niyo itong mensaheng ito. Salamat po. Sayang ang bayot.